Walang pag-aalinlangan ang sinumang tatanggi sa katotohanan pagkatapos itong maunawa ang mabuti, ang kanyang magiging kasuotan sa impyernong apoy ay lusaw na alikitran. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. At makikita mo, O Muhammad, ang mga tumanggi sa katotohanan sa araw ng muling pagkabuhay na sila ay nakapamatok ng ibig sabihin ay pinagsamang nakakadena ang kanilang mga kamay at ang kanilang mga paa, na sila ay nasa pagkawasak at pagkahamak. At ang kanilang kasuotan ay mula sa lusaw na alikitran, na matindi ang paglalagablab nito at natatabunan ang kanilang mga mukha ng apoy na sinusunog ang mga ito. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Ginawa ito ng Allah sa kanila bilang kabayaran sa anumang nagawa nilang mga kasalanan dito sa daigdig, at ang Allah ay ginagantihan niya ang lahat ng tao ayon sa kanyang gawa, mabuti man o masama. Katiyakan ang Allah ay sari'ul hisab, napakabilis ng kanyang pagtutuos. Ang dakilang Quran na aming ibinabasa iyo, O Muhammad, ay bilang paunang pagpapaalaala at babala sa mga tao, upang sila ay mapayuhan at mabalaan, nang sa gayon ay sambahin nila ang Allah ng bukod tangi na walang katambal, at upang makaalaala at makakuha ng aral ang mga taong may matitinong kaisipan. Salin ang kahulugan ng mga kapaliwanagan ng dakilang Quran, 14 na kabanata na tinatawag na Surat Ibrahim, na ang mga talata ay 49 hanggang 52. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa kanyang sugo, pangalagaan ninyo ang inyong mga sarili sa pamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Allah at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal sa inyo. At pangalagaan din ninyo ang inyong pamilya na tulad ng pangangalaga ninyo sa inyong mga sarili mula sa impyernong apoy, na ang panggatong ay mga tao at mga bato, na ang mga nagpaparusa roon na nasa impyerno ay mahihigpit na mga anghel at masisidhi sa kanilang pagpaparusa, at hindi nila nilalabag ang anumang ipinag-utos ng Allah sa kanila, bagkos ay ipinatutupad nila ang anumang ipinag-utos sa kanila. الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. At sasabihin sa mga di naniwala sa kaisahan ng Allah at tumanggi sa Kanya habang sila ay ipinapasok sa impyerno, huwag na kayong mga tuwiran ngayon dahil pinagbabayad lamang kayo sa anuman na inyong ginawa sa daigdig. Salin ng mga kapaliwanagan ng dakilang Quran, 66 na kabanata na tinatawag na Surat At-Tahrim, na ang mga talata ay 6 hanggang 7. من
يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. Sa harapan niya na walang pananampalataya ay impyerno na siya ay doon parurusahan at painumin ng kumukulong nana at dugo na lumalabas mula sa katawan ng mga nasa impyerno. Pinipilit ng mapagmataas na lunukin ang kumukulong nana at dugo at iba pa na mula sa mga katawan ng nasa impyerno ng paulit-ulit, subalit magkakaroon sila ng masidhing kahirapan na lunukin ito dahil sa rumi, init at pait nito. At darating sa kanya ang napakahirap na kaparusahan na iba't ibang uri at maging sa buong bahagi ng kanyang katawan na siya ay hindi na mamamatay pa roon upang makapagpahinga. At para pa rin sa kanya pagkatapos ng parusang ito ay isa pang muli na masidhing kaparusahan at ito ay magpapatuloy magpasawalang hanggan. Salin ang kahulugan ng mga kapaliwanagan ng dakilang Quran, 14 na kabanata na tinatawag na Surat Ibrahim na ang mga talata ay 16 hanggang 17. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Katiyakan, yaong mga tumanggi sa anumang ipinahayag ng Allah na kanyang mga talata at revelasyon bilang kanyang aklat, at sa mga katibayan at mga palatandaan, walang pag-aalinlangan, ipapasok namin sila sa impyerno na malanasap nila ang tindi ng lagablab nito. At sa tuwing masusunog ang kanilang mga balat, ay papalitan namin ito ng panibagong mga balat. Nang sa gayon ay patuloy nilang malasap ang kaparusahan para sa kanila at ang kasidhian nito. Katiyakan ang Allah ang siyang aziz, kataas-taasan at punong-puno ng karangalan, naganap na makapangyarihan at walang sino man ang makapipigil sa kanya, na hakim, ganap na maalam sa kanyang pangangasiwa at paghahatol. Salin ang kahulugan ng mga kapaliwanagan ng dakilang Quran, 4 na kabanata na tinatawag na Surat An-Nisa na ang talata ay 56. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Katiyakan, ang mga walang pananampalataya na hindi pinaniwalaan ang aming mga katibayan at mga palatandaan na nagpapatunay hinggil sa aking kaisahan at hindi nila sinunod ang aming batas, bilang pagmamataas ay hindi bubuksan ang mga pintuan ng kalangitan para sa kanilang mga mabubuting gawa na ginawa rito sa daigdig. At ganun din, hindi rin bubuksan ang mga pintuan ng kalangitan para sa kanilang mga kaluluwa kapag sila ay namatay na. At kailanman ang mga walang pananampalataya ay hindi maaaring makapasok ng paraiso sa araw na kapag sila ay binuhay ng maguli, maliban na lamang kung makapapasok ang kamelyo sa butas ng karayom, at kailanman ay hindi maaaring mangyari. At sa ganito ginagantihan ang sinumang sukdulan ang kanyang pagkakasala at matindi ang kanyang paglabag. Salin ang kahulugan ng mga kapaliwanagan ng dakilang Quran, 7 kabanata na tinatawag na Surat Al-A'raf na ang talata ay 40.
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. Katiyakan ang mga yaong tumanggi at hindi naniwala sa iyong pagiging propeta at hinaharangan nila ang mga tao sa Islam. Walang pag-aalinlangang lumayo sila ng matinding pagkakalayo sa daan ng katotohanan. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. Katiyakan ang mga yaong tumanggi at hindi naniwala sa Allah at sa kanyang sugo at sukdulan ang kanilang kasamaan sa pamagitan ng patuloy nilang pagtanggi. Hindi na sila maaari pang patawarin ng Allah sa kanilang mga kasalanan at hindi na rin ituturo sa kanila ang daan para sila ay makaligtas. Maliban sa daan patungo sa impyerno na sila'y mananatili roon magpasawalang hanggan at ito ay napakadali para sa Allah at walang anumang bagay ang makapipigil sa Kanya. Salin ang kahulugan ng mga kapaliwanagan ng dakilang Quran na tinatawag na Surat An-Nisa, ika-4 na kabanata na ang mga talata ay 167 hanggang 169. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sasabihin sa kanila ng mga masasama bilang pag-aalipusta, ito ang impyerno na hindi pinaniwalaan ng mga masasama at kanilang tinanggihan nung sila ay nasa daigdig. Sila ay magsasalit-salitan mula sa parusa sa pagitan ng naglalagablab na apoy at sa pagpapainom sa kanila ng napakasidhing kumukulong inumin na magkakaputol-putol ang kanilang mga bituka dahil sa sidhi ng init nito. Napakainit na tubig na dahil sa tindi ng init nito ay magkakahiwa-hiwalay ang kanilang mga bituka. Kung gayon, alin sa mga biyaya ng inyong Diyos sa tagapaglikha na pangrelihiyon at makamundo ang inyong tinatanggihan o kayong mga jin at mga tao? Salin ang kahulugan ng mga kapaliwanagan ng dakilang Quran, Surat Ar-Rahman, ika-55 kabanata na ang mga talata ay 43 hanggang 45. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. At sasabihin ng mga walang pananampalataya sa araw ng muling pagkabuhay, o aming Rab na tagapaglikha, katiyakan sinunod namin ang aming mga pinuno sa pagkaligaw at ang mga nakatataas o kinikilala mula sa amin sa pagsamba ng iba, na kung kaya inilihis nila kami mula sa daan ng gabay at paniniwala. O Allah na aming Rab na tagapaglikha, parusahan mo sila ng doble sa parusa na ipinaparusa mo sa amin, at isumpa mo sila at itakwil mo sila mula sa iyong awa ng matinding pagtatakwil. Salin ang kahulugan ng mga kapaliwanagan ng dakilang Quran, ika-33 kabanata na tinatawag na Surat Al-Ahzab, na ang mga talata ay sa 67 hanggang sa 68.